ang dadalhin sa araw na to, dito lang sa Cavite dahil sa Serbisyo Kamara Caravan, 1 billion pesos ang inahandog para sa atin lahat. Wala pang lagay sa akin yun, ha? Oh, ayos ba yan? Ano ho bang nangyari dito kay John Vic Remulla? Ganito na ho bang ngayon yung mga government official? Ganito na ho ba sila kagharapal? Wala pa daw lagay sa kanya yon, anak ng toka. So, ibig sabihin, maraming naglalagay sa iyo dyan sa Cavite. Tanong lang, madami ho bang naglalagay sa inyo dyan sa Cavite? Kasi parang ang galing nyo sa lagay. Grabe naman ho yan, Governor John Vic Remulla. Hindi pa ho dumadampi sa kamay ng mga benepisyaryo yung 1 billion peso. Lagay mo na ang iyong inuuna, anak ng toka. Yan ho ang mga uri ng mga government official ang meron tayo ngayong panahon nitong si Marcos Bangag. Di ho natin maintindihan. Governor John Vic, bangag na rin ho ba kayo? Ito, nagtatanong tayo kasi daw na magsalita ko kayo parang wala kayo sa tamang kaisipan. May dala-dala daw 1 billion. Di ko alam kung tama yung pagkakadinig ko, ha. I-comment nyo sa baba kung sa tingin nyo tama yung pagkakadinig natin. Meron daw dalang 1 billion. 1 bilyong piso itong si Tamba dyan sa Cavite. Kesyo wala pa daw siyang lagay doon sa ano na yun, ha. Nakanan to ko, ha. At dito rin sa video na ito, mga kababayan, magre-react ho tayo. Dyan sa banat. Sabi siguro nitong si Congressman Rodante Marcoleta, ayaw nyo akong pagsalitain, ayaw nyo akong pagtanungin, ha. Tinanggal nyo ako sa mga committee membership ko at vice chairmanship ko, ha. Ngayon, dito ako magsasalita. Ayos. Dito sa video na ito, mga kababayan, sinoplak ho nitong si Congressman Rodante Marcoleta, yung mga nagdudunog-nunungan dyan sa House of Representatives, wala naman hong kwenta yung kanilang mga pinagsasabi. Ha? Ika nga niya, mahihina ang kukote. Pero bago yan, mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan para ho tayong nakakarinig ng palakpakan. No? Pagka nakakakita ho tayo ng like sa ating mga video at kung gusto nyo sumali sa ating community para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, click nyo lang ho yung join button sa baba. At kung sakaling magurgur ho ang ating channel, mag-subscribe ho kayo dyan sa PH Trending sa baba. Kasi backup channel ho natin yan kasi marami na hong nagkakagurguran ng channel dito sa YouTube. Kumbaga backup lang, kung sakaling mawala to, mabilis ho ninyo akong makita. Ayun na nga, mga kababayan, pasadaan ho natin na mabilisan. Etong mga kasinungalingan, etong si Tambaluslos. Yan ang nga ba sinasabi natin? Ito kasi problema dito. Hindi ho nila maitatago ang katotohanan. House Speaker Romualdez, nanindigang walang impeachment plot versus Sara Duterte. Wala pa. Kasi pagka ho, napakaaga pinag-usapan niyang impeachment plot na yan, magtatanong ang sambayan ng Pilipino. Yun ho ang iniiwasan nila, na magtanong ang mga Pilipino kung ano ang linabag ni Vice President Sara Duterte, bakit siya i-impeach nitong mga walang yang congressman na to. Yun ho yun. Kumbaga, hindi pa luto ang sinaing. Linuluto ho muna ng Quad Committee, ng Committee on Good Government and Public Accountability. Tapos na ho silang manghiwa. Konti na lang, papakuluan na lang, malapit na hong maluto. Para pagka nagtanong ang sambayan ng Pilipino kung anong nalabag nitong si Vice President Sara Duterte, yung betrayal of public trust. Graft and corruption. Panigurado ho, yan ang ibibida sa atin ng mga aso ni Tambaluslos, yung mga nagluluto ng impeachment. Ngayon wala pa. Tama naman ho ang sinasabi niya. Wala pa, pero linuluto na. Dahil yung mga hearing, pagtatanong at mga ebidensyang ilinalabas ng mga aso ni Tambaluslos, doon ho lahat papunta. O baka nagpapabida yung mga aso ni Tamba, walang kaalam-alam itong kanilang Diyos dyan sa House of Representatives, may kanya-kanya na hong galaw pagpapasikat itong mga congressman para dito kay Tambaluslos. Dalawang magkasalungat na statement. Ito naman ho, sa News 5, baka sabihin naman, gawa-gawa lang natin yan. Galing hong News 5 yan, kay Tio Moreno, no? Pinauso niya yan. Pero kinontent na ho natin yan nung isang araw. Bagong alyansang makabayan, nagsisimula ng bumuo ng impeachment complaint versus VP Duterte. Wala ha. Sino ba yung bagong alyansang makabayan? Yan, sila host, Tambaluslos, Marcos Jr.,
Lahat to ng mga alipores niya. Tinawag ho nila yung mga sarili nila na bagong alyansang makabayan. Wala ho tayong nakikitang pagkamakabayan dito sa mga pinaggagawa nitong mga bangag na to. Pakinggan nyo naman ho itong mga kababayan. Pakinggan nyo ho itong si John Vic Remulla. Pakinggan nyo. Ito ang mga punto de vista nitong si John Vic. Di ho natin malaman kung nasa anong kinain ni John Vic dyan. Nagpulburon ba siya dyan? Pero in fairness John Vic parang talagang inaalagaan mo kalusugan mo ngayong mga panahon na to. Talagang yung balat mo mukha kang nagmamaxipil. Di ba kumikinang yung mga nagmamaxipil? Kinang na kinang ang balat nitong si John Vic. Ito, pakinggan natin to. Ang dadalhin sa araw na to, dito lang sa Cavite dahil sa Serbisyo Kamara Caravan, 1 billion pesos ang inahandog para sa atin lahat. Wala pang lagay sa akin yun, Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Walang yaka, hindi pa natatanggap ng mga benepisyaryo, lagay mo na pinoproblema mo. Hindi nang gagaling ho sa amin yung mga salita na yan, naggagaling sa bibig ng mga aso ni Tambaluslos. At yung mga Remulla na yan, magkakasangkot ho yung mga yan. Remulla, Romualdez, Revilla, basta yung may R sa apelido. Nakaalyado ng administrasyon, wala ho kayong aasahang matino dyan sa mga tao na yan. Wala pa daw ho siyang lagay doon sa 1 billion peso. Ang labo mo, John Vic, hindi pa ba kayo busog doon sa dyan sa mga nangyayari sa Cavite? Ano na ho bang balita dyan sa largest pogo operation in the Philippines na nandyan sa Island Cove, Cavite? Gutom pa rin ho ba kayo hanggang ngayon? Napakatindi naman ho ng gutom na inabot nyo sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. 3 taon ng administrasyon nitong si Bangag, gutom pa rin kayo? Ito mga kababayan, tuloy natin. Kakabuhis ito. Wala pang lagay sa akin yun, Ang total cash assistance, 450 million. Ang total amount of rice, 255,000 kilograms of rice na bimibigay sa inyo lahat. Ayos ba yan? Ayos ba yan? Ayos ba yan? Ganyan ho kayong kinakausap ng gobernador nyo. Mga mukhang pulubi ho kayo. Parang yung konting pagrespeto sa kanyang mga nasasakupan, wala na hong ganun. Ang dami ho natin nakita mga gobernador. Si Gov Ubahib, di naman ho ganyan umasal. Si Delta Pineda, di naman ganyan umasal. Si Gwen Garcia, sa tingin ho natin, medyo ganyan. Pero itong si John Vic, talagang tinalo niya lahat ng... Ayos ba yan? Tokwa. Roy. Kami, mga taga-Cavite, Mr. Speaker, marunong magpasalamat sa lahat ng... Natatawa na lang si Tambay. Mamaya, tuloy ho natin to, yung buong pagpapasalamat nitong si John Vic Remulla dito kay... Martin Tambaluslos Romualdez. Dito sa bahagi ng video natin na to, rekta ho tayo sa mga punto de vista nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Ito sana mapanood dito, mapanood dito ng mga nasa administrasyon. Kasi nabibingi ho itong mga tao na to, yung mga tao sa Malacanang, nabibingi sila doon sa sarili nilang ingay. Nabibingi sila, wala silang gustong pakinggan, wala ho silang gustong makita. Ang pagkakaalam nila, bagong Pilipinas, alyansa ng mga Tambaluslos, alyansa ng makabayan, o kung ano pa man yung alyansa na yan, akala ho nila, mahal ho sila ng sambayan ng Pilipino. Lahat ng sinasabi nila ay pinapaniwalaan ng bawat isang Pilipino. Nagkakamali ho kayo. Dito sa pagsasalita na to ni Congressman Rodante Marcoleta, magkakaalaman ho tayo. Pakinggan ho natin ang mga punto de vista ni Kong Dante. Congressman Rodante Marcoleta. Hindi ko na po babatiin lahat yung mga opisyales na nandito ngayon, both sa Caraga or Davao Oriental, dahil binanggit na pong isa-isa ni Mayor Osnan kanina. Babatiin ko na lamang po ang mga guro na nandito ngayon sapagkat today is the World Teachers Day. Nung binata po ako, marami po akong nakilalang mga dalaga. Meron pong mga accountant, merong abogado, merong doktor, merong nurse. Magaganda po sila lahat. Pero sabi ko, pag mag-aasawa ko,
gusto ko teacher ang maging asawa ko. Kaya ang asawa ko po ay isang teacher. Nakagaya po ninyo. Ang sabi po nila, invest in our teachers and our children will succeed. Naalala ko po yung Magna Carta for Public School Teachers. It's an old law enacted in 1966, some 58 years ago. Doon nakalagay po yung maraming benefits sa mga teachers. Meron po doon na cost of living allowance. Ang sabi po doon, at least the teacher's salary should keep in pace with the living expenses, and the allowance should be given and be based automatically on the living cost index. On an annual basis, the Secretary of Education should submit to Congress, ang sabi po doon, a recommendation for an appropriation for this cost of living expenses. Nangyayari po ba yun sa inyo? Meron pa pong sinasabi na special hardship allowance. Ito po ay yung pong exposure ninyo to difficult situations from commuting to your assignments and other exposures. Ang sinasabi po doon, you should be paid at least 25% of your monthly salary. Nangyayari po ba yun? Meron pa pong sinasabing medical examination and medical treatment which will be given free to all teachers. At kapag ka doon sa medical examination napatunayan meron kayong sakit, you will be treated for free. Nangyayari po ba ito? Sana po darating ang araw makasama ko si Senator Win Gatchalian para kaming dalawa po by the oversight function of the Senate. Titingnan po nating mabuti kung napatutupad na mabuti ang Magna Carta for Public School Teachers. Ang sinasabi po kasi, the declaration of policy is to promote and improve the social and economic status of public school teachers, their living and work conditions, including the requirements for employment and career prospects. 58 years after the enactment of the law, we have yet to fulfill the realization of this declared policy. Kaya kailangan po siguro, total nandiyan naman si Senator Win, baka sakali pong magkita naman kami sa susunod na Senado. Meron pa pong Suportahan natin ha. Suportahan natin tong si Kong Dante. isang sinasabi about teachers. A good education can change anyone. Naku, May I yan ang nga po propose a sinasabi little natin. amendment? A good education can change anyone, but not everyone. Alam po niyo kung bakit? Tingnan po niyo yung mga colleagues ko sa House of Representatives. I thought they had good education. Naku po! Nagbabantay ho ang mga guro, nagbabantay ho ang sambayan ng Pilipino, kaya kayong nasa Malacanang, nakikita nyo ho ba ang dami ng tao na to? Antay lang kayo. Kung akala nyo, kontrolado nyo lahat ng nangyayari ngayon. Oo, yung mga serbisyo pair nyo. Yung kitang-kita naman na hinahakot nyo yung mga dumadalo sa mga pagtitipon na kung saan pupuntahan itong si Tambaluslos. Kitang-kita ho yun. Kitang-kita ho namin yun. Nakasakay sila sa mga bus. I thought they were all taught by good teachers like you. I believe they have valued all our laws and our traditions, as the teachers always say during our years of education. Pero tingnan ninyo yung nangyari. I was only defending our rules in the House of Representatives. I was only defending the traditions that make us all, because these traditions are the ones that we kept for so long a time. These are time-honored traditions that cannot just be discarded, cannot be erased. The office of the Vice President is not subjected to questions. And that is the well-kept tradition.
Palakpakan ho ang madla, palakpakan ho ang mga tao. Sana sa mga feeling nila, kontrolado nila ang sitwasyon. Nga siguro ngayon, pero pagka nagkabistuhan na, nagkabukuhan na, nagkalatagan na ng resibo at kitang-kita naman na walang mang nagagawa ang administrasyon na to sa loob ng 3 taon, galing-galingan nyo ho. Dahil hindi nyo madadaan sa kampanya yung mga kalokohan, yung mga kung ano mga pinagagawa nyong kabangagan. Hindi ko kayo ibabalik o hindi iboboto ng sambayan ng Pilipino yung kandidato nitong si Bangag kung ganito mga pinagagawa nila. Ano pong gagawin natin? Huwag po kayong mag-alala. Marami naman po kayong tinuruan, mas marami po yung magagaling kesa dun sa mapupuro lang ulo. Yun! Hindi na po ako magtatagal because we have a flight to catch up. Ang sasabihin ko lamang po sa inyo, kayo pong mga teachers, na alam ko po ang buhay nyo sapagkat ang aking may bahay ay katulad ninyo, I implore that you continue to be heroes. I came here not only to celebrate with you, I came here not only to pay tribute to you, but I came here to seek your solace, your guidance, and your inspiration to what is happening in the House of Representatives. Huwag po kayong mag-alala. Yung itinuro po nyo sa inyong magagaling na estudyante will be kept forever in our hearts. And we will fight whatever it takes. I'd like to end by saying this to the people of the municipality of Caraga and to the rest of the people of Mindanao. Gikan sa akong kasing-kasing, gihigugma ko kamong tanan. Thank you. Ayun na nga mga kababayan, doon ho nagtatapos ang speech nitong si Kong Dante. Diyan sa pagdiriwang ng World Teachers Day diyan sa Caraga, no? Napakaganda ng mensahe ni Kong Dante. At sa mga nabitin doon kay, ang pangalan to? John Vic, si Boy Lagay. May pangalan ka ngayon, Boy Lagay. Ang lagay, ganun lamang yun. Diba? Hindi mo naman pwedeng ganun lang yung lagay. Diba? Game. Governor John Vic Remulla! Nakakatakot naman yung nag-a-anunsyo. Parang nangangain ng bata. Remulla! Gusto ko marinig ang 10,000 palakpak na nandito ngayon. Pasalamatan natin ang ating ginagalang na Speaker of the House na si Martin Romualdez nang siyang nagsigurado na madadala ang serbisyo caravan dito sa inyong distrito. Palapakan natin ating Speaker. Palong-palo ka, sir, ha? Parang naririnig ko sa'yo si Willie Revilla. Game. Siyempre inyong minamahal na Congressman si Jolo Revilla. Ang ating party list, Agimat Party List. Nandiyan ba? Tandaan nyo, wala na tayo ibang party list dito. Agimat lang. Sen, malaki bigay mo niyan, Sen. Anak ng toko. Ang kapal ng mukha mo, John Vic Remulla, wala pa man. Ano yung mga ganitong klaseng litanya, di naman ho nila sinasabihan kung wala talaga nangyayaring ganyan. Ang toko. Palakpakan natin ang ating re-electionist at magiging number 1 dito sa Cavite, si Senator Bong Revilla. At ang kinakatakutan ng lahat, si Erwin Tulfo. Dahan-dahan kayo, baka matulpo kayo. Ito ay napakalaking bagay para sa ating lalawigan. 120,000 mga taong makikinabang dito. Lahat ng ahensya, dinala dito, ang ating mga eskwelahan. Ang dadalhin sa araw na to, dito lang sa Cavite dahil sa serbisyo. Teka lang. Yung mga taga Cavite, kumusta ho ang sitwasyon ng Cavite sa pinagbabawal na droga? Ano ang balita ng dyan? Napakalaganap ho ba ng illegal na droga dyan sa Cavite? Comment nyo nga ho sa baba. Kasi yung mga sinyalis na nakikita ho natin, hindi maganda. Kamara Caravan, 1 billion pesos ang inahandog para sa atin lahat. Wala pang lagay sa akin yun, ha?
Mukhang pera, anak ng toko. Nakakaya kayo, sir. Nakakaya. Ulitin natin. Grabe, nakakaya tong si John Vic Remulla. Ang dadalhin sa araw na to, dito lang sa Cavite dahil sa Serbisyo Kamara Caravan, 1 billion pesos ang inahandog para sa atin lahat. Wala pang lagay sa akin yun, ha? Ano ho bang nangyari dito kay John Vic Remulla? Ganito na ho bang ngayon yung mga government official? Ganito na ho ba sila kagharapal? Pagdating sa pera, nakarinig lang ng 1 bilyong piso, kailangan talagang ibida yung lagay. Wala pa daw lagay sa kanya yon, anak ng toko. So, ibig sabihin, maraming naglalagay sa iyo dyan sa Cavite. Tanong lang, madami ho bang naglalagay sa inyo dyan sa Cavite? Kasi parang ang galing nyo sa lagay. Ang total cash assistance, 450 million. Ang total amount of rice, 255,000 kilograms of rice na pimimigay sa inyo lahat. O, ayos ba yan? Ayos ba yan? Kami, mga taga-Cavite, Mr. Speaker, marunong magpasalamat sa lahat ng dinadalo sa amin dito. Nagkakaisa kami para sa inyo, nagkakaisa kami para sa Cavite, nagkakaisa kami para sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang Cavite, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Governor Remulla. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Nakita nyo naman ho kung gaano kabangag ang datingan nitong si John Vic Remulla. Hindi pa napamimigay yung sa mga benepisyaryo, nang hihingi na ho ng lagay itong walang yang to. Tandaan nyo lang ho, yung mga politiko na ganyan umasta ngayong mga panahon na to. Grabe, no? Para ho silang nasa wild. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, nahawla ho yung mga politiko na, hindi ho sila nakapangurakot Di ba? Ngayon, hindi ho, para ho silang nakatakas, sa wild, no? Kaya wala ho, sinong huhuli dyan? Takot nyo na lang. DOJ Secretary kapatid niyan. Ayun na nga mga kababayan. By the way, sa mga hindi nakakakilala, yang si John Vic Remulla at yang si Boying Remulla, di lang ho magkamukha, pero magkapatid ho yan. Iisang matris ang pinanggalingan yan. Mag-ingat ho kayo lahat. Kung di nyo pa napanood itong video na to, click nyo lang. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat ho mga kababayan.